Makakasama natin ang isang political analyst, si Professor Eric De Torres. Prof, magandang gabi. Admar Vilando po dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong oras na pag-imbita po sa akin. At sa atin po mga tagapakinig, magandang gabi po sa kanilang lahat. Opo, kahapon po may pasabog. Di ko alam kung pasabog pa ba ito kasi matagal na itong naging usap-usapan po, no? Itong naging pag-amin na siguro ng super ate ng Pangulo ni Senador Amy Marcos po. Nakikita niyo po ba na merong bagong impact ito sa kasalukuyang administrasyon po na maging masama siguro ang dating? Una sa lahat po, tingin ko hindi nagulat. Ah, Binalidate ba ni Senator Amy? Napakabigat ng kanyang pahayag sa kadahilan ng siya mismo o direkta bilang isang kapatid, na napakabigat ng kanyang pahayag na sinabi sa kanyang mismong kapatid na si PBBM. Yun lang, syempre, sa paningin ng ibang mga tao o ng ibang ating mga kababayan, una sa lahat yung katanungan, yung usapin po pagdating doon sa timing. Bakit ngayon lang? Bakit nag-antay ng matagal yung si Senadora Amy? Ikalawa, yung kanyang paraan ng pag-deliver na parang yun nga po, medyo kulang sa sinseridad yung kanyang parang acting lang yung dating ni Senadora Amy. At ikatlo na punto, yung pagkakataon na kung saan yung rally ay patungkol sa usapin ng korupsyon, bigla siyang lumapag doon at ang pinag-usapan ang tungkol dito sa pahayag niya sa di umano paggamit ng illegal na substance ng kanyang kapatid. So ito, ang hamon dito ay yung kredibilidad at yung agenda ni Senator Amy. Pero despite all of this, kahit na sabihin nating anuman, politically motivated, may ibang agenda si Senador Amy, hindi mapagkakaila po na napakabigat ng kanyang pahayag sa kadahilan ng direktang bilang kapatid niya ang na may personal siyang nalalaman dito sa paggamit di umano ng illegal na substance ng kanyang mismong kapatid. Sa kabilang banda, kung titignan din natin, meron din parang handa o tinuldukan na ba na ni Senator Amy ang kanilang pagiging magkapatid o magkapamilya sa kadahilan ng sa bigat ng pahayag na ito ay lalong dumiin ang haka-haka ng taong bayan at nakaapekto doon na sa unstable o doon na sa doubtful leadership dahil sa mga scandalous issues ng flood control program na kinaharap nitong administrasyon ni PBBM. Opo, pero ito matagal na itong usapin eh. Kumbaga, ang sabi nila, mas na ano lang, kumbaga na solidify lang yung mga claims, yung mga akusasyon no, laban sa Pangulo. Sa tingin niyo po, napapanahon na ba para matuldukan ito at sa paanong paraan kaya matutuldukan ito? Like kagaya po sa muli na namang pagbuhay doon sa hiling na magpa-hair follicle test ang Pangulo at isama ang first family pero may pahayag din na ang palasyo na hindi na ito kailangan. Kumbaga napatunayan na nung mga nakalipas daw yung sa kumbaga before pa ata yun ng eleksyon pero urine test ang gamit po noon. Pero detalyado yung nabanggit po ng ate ng Pangulo. Sa tingin nyo po, para kasi kumbaga nakikita nyo po kung naniniwala itong panig ng administrasyon na mali ang akusasyon ni Senadora Amy, hindi po ba mas papayag sila agad kung magpa-hair follicle test, sampal agad yan dun sa mga nag-aakusa, no? Lalo na dun sa mga supporter ng nakalipas na administrasyon. Magiging nila ulit ang trust ng nitong mga ng taong bayan. Prof, ano sa tingin niyo po?
Yun nga po eh, no? Kung mapapansin natin, itong usapin na 'to, hindi nawawala, hindi natutuldukan. Bakit? Kasi hindi ginagawa o hindi talaga ina-address yung usapin na kung saan ano ba yung tamang pamamaraan upang mates kung talagang gumagamit o hindi base sa mga aligasyon. Kasi simple lang naman yan eh. Kung wala kang tinatago at para tumigil na at matuldukan na tong issue na to. Kasi kung mapapansin natin, kasamang Edmar, no, yung paulit-ulit ito, recurring ito at hindi matuldugan kasi hindi ginagawa, walang finality kasi hindi ginagawa talaga yung pinaka-reliable test para masabi natin na talagang lahat ng haka-haka, lahat ng kuro-kuro itatapusin, and the most reliable test is the hair follicle test. So una, walang submission or of any kind, 'di ba? So dun pa lang recurring siya. So ano yung lumabas dun sa pahayag? Isang aspeto yung binanggit ko kanina dun sa tatlo. Ano lumalabas dito sa pahayag ni Senadora Amy? Parang 'di ba, lumalabas dun na it validates basically yung mga naunang pahayag at hindi siya natutuldukan kasi walang hair follicle test na na, na ginanap kasi kung walang tinatago, edi simple lang naman. Ito tingin ko nakaka-aggravate lalo doon sa sitwasyon at estado ng liderato nitong administrasyon na to. Kasi hindi niya sinasagot ng direkta. Tingnan nyo ngayon, di ba, yung kinaharap ng bansa dun sa flood control scandal, idinawit siya ni former Representative Zaldico ng direkta, hindi siya humarap dito. Ngayon, meron na naman panibagong bombshell na inihayag si Senador Amy. Iba din yung sumasagot. Tingin ko panahon na upang mismo ang Pangulo ang sumagot. At ito sa pagkakataong ito, mag-undergo siya nung test na yun kasi it adds to the sentiment of the public na talagang ang taas ng emosyon, ang taas ng frustration level ng sambayan ng Pilipino at dumagdag pa ito. So, pwedeng sabihin natin na ito bang pagkakataong ito nakakaapekto sa kanyang pagdedesisyon? Nakakaapekto ba sa kanyang pamumuno? So, samot-sari yung mga bagay na tumatakbo sa isipan ng ating mga kababayan. And some couldn't help themselves but to doubt. Lalo na pagdating dito na kahit anong sabihin mo, may ebidensya man o wala si Senadora Amy, totoo man o hindi yung kanyang pahayag, may epekto at may epekto siya. Opo. Sa pahayag po ni Yusek Claire Castro, nabanggit niya na kasi natanong siya kung ano ba ang magiging hakbang ng first family after nitong mga naging pahayag po ng ate ng Pangulo. Ang sinabi lang niya dito, as of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait. Kayo po ba ay hindi na nabibigla dito? Kasi pag mga ordinaryong tao, like kagaya doon sa issue ng headshot sa Mm. Pangulong Marcos, bilis na aresto nun, Prof. Pero ito, seryosong bakit wala kayang legal na hakbang kung Hindi. naniniwala sila na tama ang kanilang, kumbaga mali ang itong si Senador Amy? Yun din nga po yung medyo nakakapagtaka dito kasi parang kung ako sa aking pagtingin pagdating sa ganyan, para akusahan ka ng iyong kapatid at magbigay ng ganyang klaseng pahayag ang iyong kapatid, parang tingin ko nagsulian na kayo ng kandila at pinutol nyo na ang dugong nag-uugnayan sa inyo kasi napakabigat nito at mabigat ito sa liderato at maaari makaapekto ito sa politika ng iyong kapatid at yung pagtingin sa kanya ng pangkalahatang sambayan ng Pilipino. So kung ganyan rin lang din ang nangyari at pahayag niya, hindi ba para protektahan mo at ipaglaban mo ang iyong integridad, nararapat lamang na magsampa ka ng kinaukulang legal na hakbangin kung talagang wala kang tinatago. Opo.
Nakikita nyo rin po ba na forma po ito ng destabilization, yung naging statement po ng senadora? Mm. Ako tingin ko hindi naman po, pero hindi naman po. Pero ang tingin ko yung timing. Makikita nga natin na una nagpahayag si Representative Saldico noong Biyernes, tapos nitong linggo biglang may pahayag si Senator Amy. Tapos lumapag siya doon sa isang matahimik na pagtitipon ng ating mga kapatid na taga-INC, na ang layunin doon ay ipahayag ang kanilang sentimiento tungkol sa anti-corruption. At ito, nagsalita siya, ang binuksan niya at pinasabog niya ay tungkol sa usapin ng di umanong paggamit ng illegal na substance ng kanyang kapatid. So, yun yung isang bagay na hindi naman tanga o hindi mahinang mag-isip ang ating kababayan. Napaka-critical na mag-isip ng ating mga kababayang Pilipino. So, ngayon na babahiran ng ibang bagay na negatibo yung aksyon o yung pahayag ni Senadora Amy, na tanging siya lamang ang makakaalam ano ang kanyang agenda sa pagsasalita niyang iyon. Opo, dito naman po tayo sa issue ng corruption po. Lagi pong inuulit ng kasulukuyang administrasyon na sila ang nagsimula dito sa investigasyon kontra corruption. At dahil daw sa kasulukuyang administrasyon or sa Pangulo, naging hakbang ng Pangulo kaya nangyari ito. Meron bang matibay ito na pundasyon na prof? Kasi even before, may kumu-question sa 2025 budget. Meron na ring pahayag si Vice President Sara Duterte na dalawa lang, which is parang nagkakaroon nga ng conclusion na dalawa lang yung taong involved dito sa sinasabing pagmamanipula daw sa budget po natin, at marami na tayong naririnig. Pero medyo naging matagal ba? Kasi umabot pa ng 3 years bago ito na-discover sa laki ng intelligence fund ng opisina ng presidente po. Pero ngayon lang, maituturing ba itong pogi point sa kanila? Tama ba yung claim sa tingin nyo po, Prof? Tingin ko hindi, lahat ng ito nag-boomerang, tingin ko sa administrasyon. Kiniklaim na sila yung nagbukas ng opening para ipahayag at isiwalat ito, pero nangyayari na ito ng mahabang panahon. There's no such thing as a corrupt-free government. May nangyayari. Yung manner lang dyan is the accountability in terms of yung laki at involvement ng mga tao sa kanyang paligid, which I think is yung direct accountability mismo ng ating. Secondly, yun hindi na-imbibe sa ating kultura yung mode o yung kultura ng tinatawag nating delikadesa. Dawit man ang Pangulo o dawit man siya o hindi, at kailangan ng mabigat na ebidensya na nagsasabing talagang dawit siya, the fact na ito ay nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon at ganito kalaki yung skandalong ito, hindi ba may pananagutan kang malaki at responsibilidad mo siya bilang isang pinakamataas na leader ng ating bansa? So, para sa akin, sa aking pagtingin, dawit man siya o hindi, dito, bilang pinakamataas na leader at nasa ilalim mo at nasasakupan mong ito, may accountability po ang ating pong Pangulo dito. Sapat na ba ito, itong pagpapatawag ng investigasyon or sasampa ng kaso after nung ingay na una at first parang hindi pa nila, kumbaga parang ninineglect pa nila, no? Pero kalaunan parang na-trap na ba sila na to the point na hindi, kailangan tayong maglabas ng pahayag na meron niyang korupsyon at dapat mapanagot itong mga involved, Prof. Tingin ko po sumabog.
ang tingin ko, ang basa ko, hindi na control yung sitwasyon kasi maraming moving parts. Malalim yung pinatunguhan. Ikalawa, kung titignan din natin yung sinseridad sa pagkakagawa ng ICI. Halimbawa, bigyan ho natin ng halimbawa na lang yung ICI ho ano. Yung ICI, kung talagang seryoso sila dyan sa ICI, yung kailangan mo pa bang gumawa ng ICI kung direct na lahat ng kapangyarihan at lahat ng resources ng Estado nasa iyo para magamit mo upang mapanagot yung mga taong involved, 'di ba? O sige, assuming natin na kailangan ng isang independent na mga tao dahil hindi na napagkakatiwalaan yung o walang integridad yung mga taong po pwedeng humandle na to. Pero ito yung malaki kong katanungan, Sir Edmar. Bakit hilaw yung paraan ng pagkakagawa ng ICI? Wala silang pondo, wala silang contempt powers, wala silang resources. Hindi ho ba? So, dun pa lang yung manner pa lang ng at higit sa lahat, walang transparency kasi hindi natin alam kung anong siyang tunay na nangyayari o nagaganap at hindi natin tingin ko kasi hindi kasi katanggap Sir Edmar na baka maging circus. Ano pa ba naman ang hindi matatanggap ng sambayan ng Pilipino na maging circus man siya o hindi? Kaban ng bayan, pinaghirapang pera ng bawat Pilipino ito. Bakit hindi natin kailangang isa publiko? Hindi ho ba? So, yun yung apat na konsiderasyon na tinitignan ko kung yung nangyari dito sa pangkalahatan na ito, Sir Edmar. Tsaka yung nabanggit ni ano no, Senadora Amy, lahat nagkatotoo eh. 'Di ba siya nag-umpisa sa kanya yung pahayag na may ang susunod na ombudsman eh itong si Justice Secretary, former Justice Secretary Boying Rimulya. So hindi maisasantabi din yung kredibilidad ng kanyang mga pahayag, Prof. Tama po. May ano, pwede nating sabihin na yun nga po, kaya malaki yung impact. Na ngayon lang niya ito inilahad. Yun nga po yung sinasabi natin kanina kasamang ano no, Edmar, ang tagal-tagal ngayon lang. Pangalawa pa, kung alam mo dati pa, bakit mo sinuportahan? At di ba maganda pa ang relasyon nila habang nangangampanya ang ating Pangulo. Pero bakit, alam niyo yun, hinayaan niya pa rin kung di umano na sinasabi niya na patuloy pa rin din ang paggamit di umano ng illegal na substance ng ano ng Pangulo. So, balik talaga nito, it now becomes a credibility issue na yung pihit, lalo na yung panawagan ng taong bayan, nababahiran ngayon ng ibang agenda dahil dito sa mga ganitong klasing bagay nito. Nakaapekto ba siya? Nakaapekto sa pagtingin ng sambayan ng Pilipino. Pero may epekto din siya doon sa kredibilidad at doon sa mga isinasagawang kilos protesta na lumalabas na inaangguluhan nila na may agenda ang ibang kampo o may agenda halimbawa ang kung sino man na gustong-gustong kunin yung posisyon ng pagkapangulo. So yun yung hindi maganda. Yun yung labanan ng diskurso at kung papaano i-frame dahil dito sa mga ganitong klaseng pahayag. Opo, fast approaching na rin po yung halalan. Nakikita nyo rin po yung political capital. Kung meron pang marami, kung marami pa or nabawasan na ba na kaya magpanalo sila ng kanilang magiging manok, Prof. Tingin ko, sa akin hong pagtingin, kiss of death ho kapag na sumama o naging aliado ka sa ganitong klase, lalo na nang hindi nakakaharap at hindi na nabibigyan ng tamang pananagutan at walang napapanagot dito. The political capital of the president will continue to decline. Kasi it's a leadership issue, it's an accountability issue of not just the people involved, but also it's a test of his leadership. At tandaan natin kasamang Edmar, idagdag na rin din natin yung kritisismo sa administrasyon at lalo na sa Pangulo, bagamat yung dalawang nakalipas na mabigat na pangyayari nung lindol sa Cebu
at yung iba na at nabagyo yung ibang lugar sa ating bansa na kung saan yung visibility ng ating pangulo ay tinatanong, hinahanap siya, lumapag siya at dumating naman doon, pero kalmado na yung sitwasyon. Yung nagbi-briefing ay yung Office of Civil Defense. So mga taong bayan syempre hinahanap rin din yung mismong pangulo natin na alam mo yun, Mike, na direktang involve at nagko-call ng shots doon. So, pwede nating sabihin, iba-ibang leadership style yan, pero yung presence niya. So, para sa akin, mahirap na tingin ko sa aking pananaw, mahirap ito lalo na kung hindi nasusolusyonan. Kasi maibabangon lang ulit ang kanyang political capital kapag kami napanagot na mabigat dito at nabigyan ng hustisya ito. Pero kung ito hanggang ngayon at patong-patong, padagdag ng padagdag na ang isang issue o usapin, lalo na pag tungkol sa skandalong ito, wala pang napapanagot, hindi ko alam kung meron pang tao o meron pang kandidato na willing na umanib gayong apektado ang political capital. At pangalawa pa, yung question ng endorsement capacity niya. One political capital is one thing, yung bang endorsement capacity niya? Ano ibig sabihin endorsement capacity? Kapag ka ba ikaw itinaas niya ng kamay, automatically because of his popularity, mabubuhat ka rin din o makakakuha ka ng boto o mahihila ka pababa o maapektuhan yung standing mo na kahit gaano ka kagaling, maapektuhan yung iyong standing bilang isang kandidato dahil nakaanib o nakapaloob ka sa kanya. Opo. Itong mga kilos protesta po, hindi po ito bago no sa bawat administrasyon. Pero ang napapansin natin, ang kung sino yung mga nagkikilos protesta. Kasi matatandaan natin ang always na present dyan sa mga kilos protesta na yan, yung mga left. At alam naman natin yung kanilang agenda talaga. Pero kung dito sa mga ordinaryong mga Pilipino na hindi yung mga taga-left, bihira tayo makakita niyan sa past administration. Ngayong administration na ito, makailang beses na nagpahayag po ng pagkadismaya. Yung iba't ibang mga grupo na ito itong mga left, andyan pa rin sila pero minsan ayaw din nila na kumbaga hindi din kumbaga parang nagbago na yung kanilang treatment sa apelidong Marcos kumbaga. So isang tabi lang muna natin sila pero yung ibang mga grupo, 'di ba? Like kagaya po sa INC, no? At even before pa, no, marami ding mga church organization, iba pang mga organisasyon ang nagsasagawa po ng rally. Kung sa tingin ng ating government ay maayos ang pamumuno ng kasalukuyang administrasyon, mangyayari po ba ito? Nagiging akma po ba yung galaw ng mga tao doon sa sinasabi po ng gobyerno? Well, kumbaga sabihin natin na obligasyon talaga nila na magkaroon ng pag-handle sa krisis, no, na ipamukha pa rin na maganda yung pamumuno. Prof, anong take mo rito? Kasi Sir Edmar, sa totoo lang, bakit ganito lumalabas yung mga pangkaraniwan tao, nakikilahok? Bagamat ang makikita natin, watak-watak. Kasi iba yung panuwagan ng ganitong grupo, iba yung ganito, hindi mo alam kung ganito. Kasi kanya-kanyang agenda eh. Isa yung klaro, lahat apektado. Bakit? Ang tagos nito yung simpleng mamamayang Pilipino. Ikaw, ako, yung mga taong nagtatrabaho ng diretso, nagtatrabaho ng patas, kinakaltasan tayo, sir, ng buwis. Pero ang napakasakit sa loob mo na papasok ka pa lang, gagamit ka ng train, struggle ka sa paggamit ng train, struggle ka dun sa paggamit mo ng bus, pagsakay mo ng jeep, paunahan kayo. Yung struggles ng common, ito yung sinasabi nating common na tao na hindi maramdaman yung struggles ng serbisyo ng gobyerno dahil sa harap ng mga bagay na kunwaring na ipapakita at least sa perception na may ginagawa, nasa likod nito, yung daang milyong salapi, bilyong salapi na nawala, na pinaghirapan ng mga ordinaryong Pilipinong tulad natin, sir. Opo. Pero lagi nilang inaano, parang
lagi nilang, yung mga nagsasabi lang diyan, mga supporter 'yan ni VP Sara. Kumbaga parang, Mm. wag na natin 'yan silang pansinin. Kumbaga 'yan talaga 'yan sila kasi mga supporter ng, mga Duterte. Pero do you think na puwede nilang maagaw yung supporter ng mga Duterte kung naging matino yung isang, pamumuno ng isang, leader, Prof? Kasi halimbawa yung mga, pagpukol, yung mga critics 'no, kung Mm. ramdam naman nila na saglit lang, parang hindi naman totoo yung mga sinasabi niyan, eh, bakit ako maniniwala, bakit ako susuporta, hindi po ba, Prof? Mm. Alam niyo po ano, pagdating sa huli ang mga tao naman po is, wala naman hong definitive, ano ho 'yan, lalo na yung mga mamamayan, yung mga supporters, sinusuportahan mo dahil naniniwala ka. Maraming paraan kung bakit sumusuporta. But at the end of the day, yung manner ng kung bakit ka nagbibigay ng suporta is because naging responsive yung gobyerno. Maaaring nagsusupport ka pa rin din dito sa taong 'to, pero makaka-gain ka ng respect dahil nagtatrabaho ka, eh. Yung ginagawa mo may tagos doon sa sambayan ng, Pilipino, may tagos doon sa mga common na tao at higit sa lahat na-uplift yung quality ng life ng bawat isa. So, tingin ko doon bakit mataas pa rin din yung pag at nagkukumpara. Kasi iba yung ramdam nung mga ibang well, you might agree or disagree with me, pero nakita yung paghahambing talaga nung basihan, nung panahon ni former PRRD at nitong existing na administrasyon. Yun lang naman yung pagkukumparahan, sir, di ba? So, Opo. pangalawa pa, unfair tingin ko, nahuhusgahan natin na dahil may agenda yung ating ikalawang pangulo, tandaan natin, siya yung constitutional successor. Ano man yung mangyari dito, ang constitutional successor, si VP Sara. So, ano yung dapat natin gawin? Mag-demand tayo ng reforma ng ating sistemang pampolitikal kung tingin nating ayaw din natin yung ikalawang pangulo. So, yun yung pinaka nakakalungkot dito. Divisive siya masyado kasi yung ibang grupo ayaw at ang pinaka nakakalungkot dito, ano, Sir Edmar, sana pag-isipan ng bawat iba, yung ibang grupo, yung ibang mga nagtutulak, ayaw na sumuporta kasi ayaw din nila yung ikalawang pangulo. At despite basically sa lahat ng ito na nangyayari sa harapan natin, titiisin nila yon kasi ayaw nilang ikalawang pangulo. Yun Opo. yung yun yung medyo mahirap ma-reconcile dito sa pangkalahatang senaryo na nasa harapan natin. Pero hindi pa nila nasusubukan yung pamumuno 'no? Kumbaga parang perception Yun lang yun nila, din yung kumbaga nakatatak lang sila, actually "Ay Duterte 'to, kalaban 'to sa politika." Pero yung actually tatay, oo, grabe yung actually sir, grado ng ano, taong bayan oo, binigay sa kanya. actually Sir Edmar, yun yung ano yun yung naratibo. Kasi Duterte, tandaan natin, magkaiba yung ama, magkaiba yung anak. Iba-iba yung leadership style. Nagkataon lang na Duterte ang kanilang apelido. Um, sa mga ibang pahayag natatanong tayo, bakit ganun? Ano ba yung Duterte magic? Ano yung meron na yung paghahambing? Kasi nakita, at again, you might agree or disagree with me, pero may tagos kasi yung mga naging polisiya noong nakalipas na administrasyon. Tanggalin na natin yung taon kung for the sake of argument, yung 3 taon na nagkaroon ng pandemic. Kasi tingin ko, wala namang kahit na sinong pinakamagaling na leader, Sir Edmar, sa buong mundo, wala namang magiging handa nung nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Pero at least yung mga naging polisiya ni Pangulong Duterte, i-criticize mo man siya dun sa isyong kinaharap niya ngayon, gaano kadumi yung kanyang bibig, gaano kadumi yung kanyang paraan ng pagsasalita sa publiko, pero may tagos yung kanyang pulisiya, lalo na dun sa common na tao. Kaya yun yung yun yung hindi kailanman tingin ko maiintindihan ng iba na mga kritiko kasi yun yung totoong nangyayari sa grounds. So, isang bagay yun na makikita natin
sa liderato na naging karanasan at nung mga taong supporters ni former PRRD. Now, moving forward, iba si PRRD, iba si BP Sara. So to be fair, mahirap naman at unfair din kay BP Sara na dahil Duterte siya, ganun yung, hindi naman, fallacious siya na it doesn't follow na porket ganun yung tatay mo, magiging ganun ka na rin din ba? Iba-ibang leadership style, di ba? Opo, at bilang panghuli na lamang po, isa rin sa mga problema din na nakikita natin na Prof, every time na merong mga pagbubulgar, lalo na against dito po sa government, halimbawa kasi ang taong bayan naghahanap kung sino talaga yung pinaka kumbaga mastermind nitong korupsyon na ito, kasi ang naririnig lang natin malimit yung mga district officials lang ng DPWH. No, nasa mga distrito lang ito ng iba't ibang mga probinsya. Pero ang pinag-uusapan nating nakawan trilyong piso na, daan-daang bilyong piso. Now here comes merong pahayag kung sino yung mga posibleng involved na mga malalaking isda. Agad-agad parang dinadown agad, no? Binabagsak agad yung kanilang yun pa mismong mga nag-iimbestiga. No, imbis na kung gusto natin i-welcome natin, pero ang nangyayari kumbaga parang uh, parang nagkakaroon agad ng pagbabara doon sa mga pahayag. Paano tayo makakakuha ng lehitimo talaga, no? Doon pa lang makikita na ng ating mga kababayan, hindi independent ito. Bakit hindi welcome sa lahat ng panig? Bakit hindi kumbaga parang bigyan ng pansin natin ito, ganito, ganyan? Hindi yung agad-agad na babarahin ay mali yan. Mali yung hindi yan totoo. Nandun agad sa conclusion po, Prof. Yun nga po Sir Edmar at lahat ng ito dahil sa ganitong klaseng pamamaraan at naoobserbahan ng ating mga kababayan, nakaka-contribute at nakakadagdag dun sa inis at saka sa galit ng atin pong mga kababayan. Tapos isa pa yung nakakalungkot, papatong ng papatong, padagdag ng padagdag, at palalim ng palalim yung mga nalalaman ng ating mga kababayan at hanggang ngayon wala pa rin ding napapanagot. So yun yung mahirap. Ang nakakalungkot, wag naman sanang dumating sa punto na mahaluan ng violence o ng kahit na anong untoward incident dun sa mga mga kilos protesta. Kasi mataas ang emosyon ng ating po mga kababayan. At yun din yung panawagan natin, no? Kinukundina natin ang kahit na anong bagay na bayolente at mga negatibong pamamaraan. Maaring maigawa natin to naman sa mga mapayapa at maayos na pamamaraan. At yun, yung panawagan din natin, ipagdasal po natin yung bawat isa, ipagdasal natin yung bansa natin, at higit sa lahat, ipagdasal natin po yung atin po mga leaders na sana po magabayan sila na gawin ko ano yung tama, gawin ko ano yung mabuti, at gawin ko ano yung para sa ikabubuti ng ating bansa at ng taong bayan po. Prof, maraming salamat po sa inyong oras po. Sa ulitin, ingat po kayo. Salamat po. Si Professor Eric De Torres po, nakasama natin mga kapartner, kaugnay nga po sa mga recent issues, mga naging pahayag po ni Senator Amy Marcos at sa iba pang mga usapin.